Hi guys! Nag-start na po ako na i-upload yung mga reaction video, yung pro Duterte at saka pro Marcos. Ako po ay nasa gitna. I'm from Cebu originally, born and raised in Cebu. And my mom is Ilocana. So, may dugong Cebuano, may dugong Ilocana. So, yung family namin is divided rin. Mga friends ko dito sa Canada, divided rin. So, sa mga taong katulad ko na nasa center, we have to be open-minded. Open-minded ako, nakikinig ako sa left team at saka sa right team. So, I need to listen, no? Kasi noon, wala naman akong pakit. 10 years na ako dito sa Canada. Pero, I think ang ma-share ko lang sa mga Filipinos is to share both videos na pro Duterte, pro Marcos at kayo na bahalang humusga. At ito ang first video na i-share ko. So, kung kayo, meron kayong mga video dyan na gusto kong pakinggan, comment lang kayo, tapos share nyo dyan yung i-paste nyo dyan ang link, ha? So, itong video na to, galing to kay, sino ba tong pangalan niya? Biyahe ni Koy TV. In-explain niya dito guys na hindi illegal ang pagdakip ni President Duterte. Tapos, pakinggan natin ang explanation niya, ha? Guys, tapos, kulang kayo dyan, ha? Huwag naman kayo padala sa mga politician. Be open-minded na lang kayo, tapos pakinggan nyo ang both sides. Vice President Sara Duterte na illegal daw ang pag-aresto sa kanyang ama. Ano kayang basis? Ano kayang sinasabi? Ano kayang basis sinasabi niya dito? Paano naging illegal ang pag-aresto sa kanyang ama, mga kababayan? Yan ang gusto kong malaman ngayon, mga kapatid. Kung ano ang dahilan ni Vice President Sara Duterte. Ako naman, mga kababayan ko, in my own opinion, wala akong nakikitang illegal na ginawa ng ating kapulisan at ang ating sandatahan lakas at ng ating Philippine Air Force, mga kababayan ko, sapagkat ginawa lang naman nila ang kanilang duty as a public servant. Kababayan ko, mali daw ang ginawa nila. Sige, pakinggan muna natin to para maintindihan natin lahat. Ginawa nila yon just to demolish Parang naiyak ka pa. political opponents. No. That's not a political opponents. Maling-mali po dito yung ating Vice Presidente na si Sara Duterte, mga kababayan ko. Tandaan nyo po, mga kababayan ko, there is no political opponents and there is no political issues behind this arrest kay Duterte. Number one, mga kababayan ko, ito. Makinig kayo mabuti. Unang-una sa lahat, pag-usapan natin yung political na aspeto ng bagay na ito. Tingin nyo po ba, mga kababayan, yung ganitong pagpapaawa ng mga Duterte, magkiklik po sa kanila? Yes, mga kababayan ko, tama po kayo. Oo, magkiklik sa kanila to. At ang magbibinipisyo nito, mga kababayan ko, yung mga kandidato ni Duterte. Tapos, ipagpipilitan nila ngayon na dinidiin nila, mga kababayan ko, mga kapatid, na itong mga nangyayari ngayon, mga kababayan ko, is pinupolitika sila, mga kababayan. Sa tingin nyo, kung si Pangulong Bongbong Marcos ba ay sinadya ito, alam niyang magbibinipisyo itong mga kampo ni Duterte, mga kababayan ko, gagawin niya kaya to? Of course hindi, mga kababayan ko. But suddenly, mga kababayan ko, there is no political component o intent na talagang na pinulitika si Duterte dito. Number one, 8 years na po yung kaso na i-file sa International Criminal Court. Tama ba ako, mga kapatid? At nagsampa nito, mga kababayan ko, sa mga hindi po nakakaalam, si dating Senator and running for Mayor ng Caloocan, Antonio Sani Trillanes, mga kababayan ko. At ang Magdalo Party List number 42 sa Mayo, mga kababayan ko. Sila po ang nagsampa nito sa International Criminal Court sa the Netherlands. At doon po, mga kababayan ko, gumulong ang investigasyon at kaso nito, mga kababayan ko, for almost 8 years, mga kapatid. 8 years po ang nakalipas bago po na-aresto ang dating Pangulong si Duterte sa pagkakasala niya, mga kababayan ko, sa human rights violation, mga kapatid. Kaya, mga kababayan ko,
wala po akong nakikitang political intent na dakpin talaga siya ngayong papalapit na eleksyon, mga kababayan ko. Dahil kung titignan nyo pong mabuti, lumabas po ang warrant na taon lamang, mga kababayan ko, na ito po na taon lamang na mag-eleksyon, mga kapatid. Kung sa tingin po ba ng Vice Presidente natin na si Sara Duterte, mga kababayan ko, na ang ginawa pong ito, mga kababayan ko, ay pinupolitika sila, isa pong malaking kasinungalingan ito at malaking pagpapaawa po sa loob ng social media. Sapagkat, mga kababayan, wala ho akong nakikitang pamumulitika dito. Isa pa, paano magiging isang illegal Vice President Sara Duterte ang pag-aresto sa iyong ama samantalang may legal na basihan po tayo? Tandaan nyo po, isipin po natin at idiin po natin ito sa inyong mga isipan. Mawala man po tayo sa ICC, tandaan ninyo, meron pa rin pong Interpol sa Pilipinas. Mga kapatid, tandaan nyo po sinasabi ko, mawala man po tayo sa ICC, meron pa rin po tayong Interpol sa Pilipinas. Kahit na ipagpilitan nyo yan. Sasabihin nyo, mina-mind conditioning na naman ng mga to na ang ICC ay walang karapatan sa Pilipinas. Oo, nag-withdraw tayo noong 2019 but the extrajudicial killing happens in 2018. So, ibig sabihin nito, pasok pa rin tayo sa ICC at naganap yun nung panahon na kasali pa tayo sa ICC. Pero yung 2019 na extrajudicial killings above, hindi na po mababasa ng ICC yun dahil 2018 lang po ang kanilang pagbabasihan. Mga kababayan ko. So ngayon, pipipilit nila, nung winarant na si Duterte ng ICC, mga kababayan ko, hindi makapasok ang ICC sa Pilipinas because they don't have a jurisdiction because nag-withdraw tayo noong 2019. Ngayon, mga kababayan ko, merong partnership ang Interpol, mga kababayan. Interpol, International Police, mga kababayan ko, sa Pilipinas. At meron silang mga tao dito na Interpol. Si Interpol ang nag-execute dito sa Manila, ipinasa sa DOJ, and then the DOJ pinasa dito sa PNP and then execute the mission na damputin si Digong. Mga kababayan ko. Kaya wala pong political pamumulitika dito. Sadyang nailabas lamang na ngayon panahon na to ang warrant of arrest na yan para malaman ninyo, mga kababayan ko, na meron pong pananagutan si Duterte sa batas, mga kababayan ko, ng human rights. Tuloy. This is all about politics. This is not a politics, Vice President. Klaruhin mo yung sinasabi mo, wag tayo magpaawa dito. Dumaan ito sa lokal na korte bago magkabisa. Ayan, sinabi nila yan. Dapat daw dumaan daw to sa lokal na korte bago magkabisa, mga kababayan ko. Ano ba dumampot kay Duterte? Mga kababayan ko. Mga kapatid. Di ba, mga kababayan ko? Interpol. Bisa-bisa ng Interpol na ibinigay sa DOJ at pinexecute ng PNP, trabaho nila yon, mga kababayan ko. So ngayon ang tanong dito, puntahan natin tong isang story to. Naaalala nyo ba si Alice Guo, mga kababayan ko? Yung dating mayor ng Banban, Tarlac, mga kababayan ko, na magandang Chinese, mga kababayan, na nasangkot sa Pogo. Di ba nagtago to sa Indonesia? Alam mo, humuli sa kanya, mga kababayan ko, Interpol with Indonesian police. Mga kababayan ko. Basta siya nakita siya, pinuntahan siya doon sa kanyang pinagtataguan, dinampot siya, mga kababayan ko, and then pagkadampot sa kanya, mga kababayan, inuwi siya dito sa Pilipinas. Nangyari yun, mga kababayan ko. Same what happened nang ginawa nila kay Duterte. Mga kapatid. Pagkauli sa kanya, pinroseso siya doon, mga kababayan ko. Kasi magkakaiba naman tayo ng process. Pinroseso si Alice Guo and then inuwi dito sa Pilipinas para litisin ang kanyang kaso, mga kababayan ko. Same what happened to former President Duterte, mga kababayan ko. Kinuha siya ng Interpol, tinurn over sa ICC. And then the ICC will execute the warrant, they performing the warrant of arrest para damputin si Duterte at harapin ni Digong yung pagkakasala niya. Ngayon, anong illegal doon, mga kababayan ko?
buong mundo sumusunod dun. Illegal pa rin sa inyo kasi dinampot yung tatay nyo. Yun ang ibig nyo sabihin dito, Vice President Sara Duterte. And ayaw nyo malaman ito ng taong bayan. Bakit tayo malaman ng taong bayan? Kasi once na malaman nila at ma-explain ito, mga kababayan ko, malalaman nila na ito ang nangyayari ngayon. May karapatan at mayroon jurisdiction ang Interpol, mga kababayan ko, mag-execute ng warrant of arrest sa isang Pilipino na nagkasala sa international human rights, mga kababayan. Ngayon, ano ang pinuputak ng mga DDS dito at itinatanim na naman at gamit ng media at mind conditioning na naman nila ang taong bayan? Alam nyo po kung ano, mga kababayan ko, kitang-kita po natin dito sa ginawang hearing ni Senator Amy Marcos, niluluto niya at ginigisa niya ang mga opisyales na umaresto kay Digong. Alam naman natin, mga kababayan ko, na itong si Senator Amy Marcos, halos sanggang dikit at susong-suso. Kaya Digong. A valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Warrantless arrest, mga kababayan ko. Sa bibig niya na nanggaling. Yung nangyari kay Alice Guo is warrantless arrest, mga kababayan ko. Nagkaroon ng red notice, mga kababayan ko, dahil sa Interpol, pumutok yung red notice and they print it pagkakita nila doon sa warrant of arrest ni Alice Guo at hinanting siya noon sa Indonesia. Ang pinagkaiba lang kay Duterte, mga kababayan ko, umuwi si Duterte dito galing Hong Kong, pagbaba sa eroplano, dinampot ng ating mga pulis and then, eto na, mga kababayan ko, boom! Success, mga kababayan ko, nadampot din yung berdugo. At pinagpipilitan nila ngayon, mga kababayan ko, na illegal ng pag-aresto. Think of it, mga kababayan ko. Lahat sila yung mga general na matataas ang ranggo. Dito na lang, very common. Si General Torres, si PNP Chief Marbil, and then the rest of DOJ, DILG, and mga kilalang tao, mga kababayan. Isipin nyo, itataya ba nila ang reputation nila, mga kababayan ko, para lang dito sa isang tao na to, na nag-utos na kumitil ng libu-libong buhay, mga kababayan ko, at aarestuhin nila at mapapahamak ang kanilang mga posisyon at pwesto? Hindi, mga kababayan ko. Tandaan nyo po to, ang ating kapulisan at ang ating gobyerno ay gagalaw base, mga kababayan ko, sa sinusunod nilang standard, mga kababayan. Ano yung standard na sinasabi ko to, para mas mababaw lang? Base doon sa kanilang ginagawang pagtatrabaho. Ano yung trabaho nila, mga kababayan ko? Police. Si General Torre. Anong trabaho ni Torre? Damputin, hulihin yung nagkasala sa batas. Nagkataon lang, mga kababayan ko, na dating presidente ang kanyang hinuli, mga kababayan ko, at ipinakulong at binitbit doon sa eroplano para pumunta doon sa the Netherlands. Nagkataon lang din, mga kababayan ko, na PNP Chief si General Marbil, mga kababayan ko, na siya ang PNP ngayon, kaya nangyari ang pag-aresto kay Duterte. Ngayon, mga kababayan ko, ang tanong ko dito, sa talino ng mga tao na yan, do you think gagalaw ba yan ng walang basis? Wala silang kung illegal ang pag-arestong gagawin nila. Tandaan nyo, pag illegal ang pag-arestong ginawa mo dyan, yan si Duterte, tingnan nyo mabuti, dating presidente yan, magiging kasiraan na imahe ng ating presidente Marcos yan. Of course, kasi walang basis, mga kababayan ko. Hindi na kumbaga, parang tinakpan na rin natin ng justice. Sa palagay ko, mga kababayan ko, meron pong legal basis yan. At yung legal basis po na sinasabi ko dito, mga kababayan ko, yun po ay nakapaloob dahil ang Interpol po ang nag-execute. Pinagpipilitan lang nila na ICC. Tanggalin nyo yung usapin sa ICC na to. Tandaan nyo yan. Puntahan nyo kung paano nakuha ng Interpol yung warrant of arrest na nanggaling sa ICC at tinurn over sa DOJ at in-execute ng PNP. Hindi naiintindihan to ng mga DDS. Alam nyo yung ginawa na public hearing ngayon sa Senate, mga kababayan ko? It's a public, it's another public drama. Malateleserye na naman to, mga kababayan ko, na ang bida ay si Senator Amy at ang isang bida ay si Duterte at ang isang nagbibibida na si Sara Duterte. Mga kababayan ko,
para sundan ng tao at na malateleserye ang ganap, mga kababayan ko. Yan ang pinapalabas nila ngayon sa taong bayan. Paawa na naman, eto na naman sila, nagpapaawa na naman sa taong bayan. Sa bise, nakatanggap siya ng sulat mula kay Pangulong Bongbong Marcos noong December 15, 2023. Dito raw siniguro ni Marcos na hindi niya kinikilala ang ICC. Nangako rin daw ang Pangulo na dedepensahan ang soberanya ng ating bansa sa lahat ng pagkakataon. Okay, mga kababayan ko, it's very clear. Ulitin ko lang it's very clear. Nakatanggap daw ng liham si Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na poprotektahan daw ang ating soberenya at hindi daw papapasukin ng ICC. Si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi kinikilala ang ICC. Ang Pangulo na dedepensahan ang soberanya ng ating bansa sa lahat ng pagkakataon. Dedepensahan ang soberanya ng ating bansa sa lahat ng pagkakataon. Mga kababayan, number 1, hindi naman pinapasok at in-entertain ng gobyerno natin ng ICC. Tama. Sino makakapagsabi dito na binigyan authority ni Presidente Marcos ang ICC para mag-imbestiga sa Pilipinas? Mga kababayan ko, ang sagot niyan, mga kapatid, it's very clear, wala. Mga kababayan, number 2, mga kababayan ko, dinipensahan ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating soberenya sa ICC? Yes, dinipensahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, dahil hindi niya pinapasok ang ICC. Ngayon, mga kababayan ko, balikan na naman natin yung kanyang mga interview noon during the campaign. Ang sabi ni Presidente Marcos, mga kababayan ko, hindi nakita to ng mga DDS, mga kapatid. Hindi nila nakita, ang masyado nilang tinignan at hindi nila binasa yung sinabi ng ating Presidente. It's klarong-klaro. Sabi niya, they can come here, but turista lang sila, mga kababayan ko. Do you think pag pumasok ang ICC at nag-tourist dito, hindi mag-iimbestiga yan? Of course, mga kababayan ko, ano ba gagawin nila dito? Mag-iimbestiga ng pribado. Without tulong ng ating gobyerno. Mga kababayan. So, in-entertain ba ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagpasok ng ICC sa Pilipinas? Hindi. Ano ginawa ng ICC? Pribado silang pumasok dito at nag-imbestiga sa Pilipinas. Mga kababayan ko. At ang pinakamasakit kasi dito, mga kababayan, kung bakit lumabas yung warrant of arrest, yung pagpapa-interview, ay yung pagsagot niya sa Congress. Ang pinaka masalimuot na ginawa ni Duterte sa buhay niya, yung sinagot niya yung Congress. Dahil doon, inamin niya lahat ng ginawa niya at naging laban sa kanya yon para ilabas yung warrant of arrest. This was patently an illegal arrest. This constitutes extraordinary rendition. A Filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court. No, kasi bakit tanong ko lang dito pwede bang nagkasala ka sa ICC? Nagkasala ka sa International Criminal Court? Tingnan natin ang ICC, pinapatupad nito, mga kababayan ko, once na membro ka nito, you must obey the rule of the International Criminal Court, mga kababayan ko. No? You must obey the ICC, the rule or the law of ng international, mga kababayan ko. Ngayon, balikan natin tong usapin na to. Sakop pa ba ng ICC, mga kababayan ko, ang Pilipinas nung nangyari yung extrajudicial killing? Sa pinakamadaling explanation tayo, mga kababayan ko. Sakop pa ba ng ICC yun, mga kababayan ko? Example, 2018 naganap yung EJK, 2019 tayo kumalas, mga kababayan ko. So ibig sabihin nito, sa Rome of Statute na pinirmahan ng Pilipinas at ng ICC, mga kababayan ko, once nakasali ka pa sa ICC at naganap doon yung mga pangyayari na hindi inaasahan kagaya ng EJK ni Duterte, mga kababayan ko, may karapatan pa rin ng ICC i-execute ito sa'yo, mga kababayan ko. Yan ang tinakatamang salita, mga kababayan ko. So ngayon, pansinin ninyo, lahat ng naisampang kaso kay Duterte sa ICC, mga kababayan ko, is 2018, 2016, 2017. Bakit? Kasi yung 2019 pataas na pagkitil ng buhay noon, hindi na po kasali, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan ko, yan ang ginawa nila. So pasok pa tayo sa ICC during that time? Ang sagot, yes, pasok po tayo doon. Kasi yun po ang ating pinirmahan nung sumali po ang Pilipinas sa International Criminal Court.
So ngayon mga kababayan ko, illegal ba ang paghatid o pagkuha kay Duterte? Ang sagot po nito mga kababayan ko, hindi. Sapagkat kasali pa po tayo sa ICC mga kababayan ko nung yung warrant of arrest na sinerve sa kanya. Because the sinerve kay Duterte na warrant of arrest is based on 2018 below hanggang 2016 na EJK na ginawa niya mga kababayan. Yan po ang nangyari doon mga kapatid, makinig po kayo. So, illegal ba ang pag-aresto sa kanya? Number one, hindi mga kababayan ko. Kasi ang inisyu sa kanyang warrant ay yung kasali pa tayo sa International Criminal Court mga kababayan. Ngayon, naguguluhan yung mga kababayan natin because hindi nila makuha yung explanation na ganun pattern tignan mga kababayan ko. Pero kung titignan mo mabuti, kahit na kinuha si Duterte ng ICC mga kababayan ko, wala po tayong magagawa. Nagkasala si Duterte sa karapatan pantao ng pandaigdigang batas, mga kababayan. Ngayon, mga kapatid, question, mga kababayan ko, sabi ni Sara Duterte, illegal. Nagkaroon ba ng illegal doon sa pagdakip ng mga pulis natin? Ang sagot mga kababayan ko, wala. Because they obey the rule of our, mga kababayan ko, ng batas natin. Ano ba ang karapatan ng International Criminal Court sa Pilipinas, mga kababayan ko? Ano ba ang karapatan ng Interpol sa Pilipinas? Magkaiba pong ahensya yan, mga kapatid. Ang Interpol ay binubuo ng organisasyon ng mga pulis, mga kababayan ko, na konektado sa ICC. Ngayon, mga kababayan ko, hindi ma-serve. Paano na-serve ang warrant of arrest dito sa Pilipinas? Gumawa ng paraan ang International Criminal Court para makuha si Duterte at ma-serve yung warrant of arrest through Interpol. Bakit Interpol? Yun po ay kasali po ang Pilipinas sa organisasyon na ito at isa po tayo sa nagtatag ng Interpol, mga kababayan ko, ng International Police, mga kababayan ko. So ngayon, may partnership si Interpol kay ICC. Si ICC binigay yung warrant of arrest kay Interpol at si Interpol na meron base dito sa Pilipinas, ibinigay ang papel na warrant of arrest kay DOJ, mga kababayan ko. And then the DOJ execute their job and perform and given to Philippine National Police. So ang Philippine National Police at binigay ng DOJ ito, ngayon mga kababayan ko, gagawin ng police natin, magpe-perform sila ng kanilang trabaho and their duty na arestuhin si Duterte. So ngayon mga kababayan ko, ano ang kasalanan ng ating pulis at ano ang kasalanan ng ating DOJ at ano ang kasalanan, sino talaga ang dapat panagutin dito? Ang sagot mga kababayan ko, isa pong malaking wala. Dahil ginawa lang po ng ating gobyerno ang kanilang trabaho, ang kanilang duty at ang kanilang commitment sa Interpol mga kababayan ko. So anong pinuputok ng butse nila Vice President Sara Duterte at pinipilit nila ngayon na illegal ang pag-aresto sa kanyang ama? Sa tingin nyo ba, madadala ba dun sa Netherlands yan kung may illegal na ginawa dyan? Baka sa Dubai pa lang mga kababayan ko, hinarang na yan kung may illegal talagang pag-aresto kay Digong. Without due process and without any legal basis under our laws. Diba? Mga kababayan ko, ganyan ang Duterte mindset, mga kapatid. No? It's another mind conditioning na naman itong hearing na ito, mga kababayan. Mahaba-haba na naman labanan ito sa social media dahil pipilitin talaga nilang paniwalain na naman ang taong bayan sa mga misleading story, mga kababayan ko, sa loob ng social media. Kaya kayo, mga kapatid, maging mapanuri kayo ngayon dahil akala nyo mabait na kapatid pero nagtrataydor din pala sa ating Pangulo. Kaya kayo mga kababayan ko, mag-isip-isip kayong mabuti. So guys, yun, napakinggan na natin ang side ng YouTuber na ito, sino ba to? Si Cold TV. So, ano pang video gusto nyong ma-recommend guys para mapanood ko, tapos para ma-educate rin ako kung anong nangyari dyan sa Pinas. At ano sa palagay nyo, ha? Huwag naman kayo mag-away-away dyan, ha? Iisang bansa lang tayo, isang lahi tayo. For the goodness of our country na lang, not because of the politician. So, you vote a politician na yung
they are thinking of the welfare of the Philippines and of the Filipino people. So, comment naman kayo dyan. Bye-bye!